Hello, good morning everyone. How are you today? Welcome to Nana Yarn Crochet Project. This time, gagawa po ako ng fish design na keychain crochet. So, ang gagawin ko po ay ganitong design pero iba pong color. This time, gagamit po tayo ng fuchsia pink and baby pink. So, 4 ply po yung ating yarn at gagamit po tayo ng crochet na ang size po ay 4-0 and yung dulo niya, yung malaking part is 6-0. Pero yung gagamitin ko lang po na part ay ang 4-0 or 4/0. So, ito yung maliit na part. So, yun yung gagawin ko. So, mayroon na po akong nagawa dito at i-explain ko lang po kung paano mag-start ng ating fish na design. So, gagawa lang po kayo ng magic chain, yung pabilog na 6 count. And then, in second row, mag-a-add kayo 1 chain in every single chain. Mag-a-add kayo ng 1 chain. So, magiging 12 stitches po siya sa second row. Same with third row, mag-a-add po ng another 6, magiging 18. And fourth row, mag-change color po tayo, pero add pa rin po until magkaroon po tayo ng 24 stitches dito sa body. So, dito na po tayo sa may tail. So, kailangan ko na po mag-cut dito ng yarn na dahil panibago. So, bali, dalawa-dalawang row lang po in each color. So, magka-cut na po tayo dahil mag-i-stopping na po tayo. Ito po yung gamit kong ano dito, no? Yung ini-stop or pinapalaman ko po dyan sa keychain na yan. So, mayroon po yan palaman, kaya masarap po yan hawakan. So, puputulin na po natin yung baby pink part na color. And then, hatakin lang po natin yan para maging fit. Kung maano ninyo kasi nag-change color tayo, hindi ko po pinuputol yung ano para tuloy-tuloy po siya. So kaya yun po yung sinasabi ko na wala po siyang dugtong kasi yung dinudugtong siya pero tuloy-tuloy po siya kaya hindi po siya sinasabing hindi matibay. Matibay po talaga siya. So nandito na po tayo sa part nito ng sa buntot. So magi-stopping po muna tayo. Konti lang po yung gagamitin nating palaman dito para hindi po siya masyadong tawag dito, lubo ng malaki. Lulubo ng malaki. So ayan, lalagyan lang po natin ng ating stuffing. Konti lang po yung nilagay ko para masarap lang po hawakan yung ating ng fish natin. So at the same time, pwede mo kasi siyang hawak-hawakan, napakasarap hawakan kapag ka. So nandito na po tayo sa part na to ng tail natin. So magpo-close na po tayo sa row 13, magpo-close na po tayo ng ating isda na design na crochet. So kailangan magbabawas na po tayo dito. Habang nag-change color tayo, magli-less po tayo dito in every single chain, no? So ayan, magbabawas na tayo dito. Sa kada takbo ng ating paggaganchilyo, babawas po tayo ng isa. So madali lang po yan kapag marunong kayo magganchilyo or mag-crochet, madali nyo lang po ito matutunan or madali nyo lang matatandaan yung step kapag may knowledge kayo sa pagkukrochet. So, ayan. Magkuklose na po tayo ng ating isda na design. So, ang ganda po nito. Titingnan nyo po kung paano po ako gumawa ng buntot ng isda, fish. So, ayan po, nag-close na po tayo. So, bali, sasarado na po natin ito. So, kailangan makakuha tayo dito ng 4 stitches. Pagkatapos, maggagawa na tayo ng buntot niya. Buntot ng isda. So, ayan, 1, 2, half double crochet po yung ginawa natin para po
magkurting buntot po itong ating isda. So, ayan, nagkukurti na po siya. Nagkukurting buntot na po siya. So, ayan, nagdidim po yung ating, dagdagan lang po natin ng color, yung ating video. So, mag-chain po tayo ng 2 chain. So, yan, 1, 2, and then, sa bawat chain, gagawa tayo ng double crochet sa bawat chain, 2 piraso. So, 1, 2, kasunod naman na chain, 2 din. Basta, tatandaan ninyo, magiging 8 dapat ang inyong tail. So, ayan, nakaroon na tayo ng 7. So, last, chain ka uli ng 2, and then slip stitch na. Or pagsasara ng ating buntot. So, ayan, putulin na po natin. Mag-iwan lang po tayo dito ng medyo mahaba para pangtahi po dito sa ating closing. So, yan na po siya. So, this time, so ito yung ibabaw na part. Ito yung ibabaw na part ng ating isda na crochet. So, maglalagay na po tayo ng palikpik. Yan, dito sa ibaba at sa itaas. At syempre yung dito sa gilid. Katulad po nitong design na to. So, palikpik and this one. So, gagawin na po natin yung ng mata, palikpik, and gills. Yung dito na niya sa side. So, ito na po yung ating palikpik. Nagawa na po natin. So, puputulin na po natin yung ating yarn. Mag-iwan lang po tayo ng pantahi. So, ayan, nakagawa na po tayo ng ating palikpik dito sa itaas at palikpik dito sa ibaba at ang kanyang palikpik dito sa gilid. So, ayan, na po siya. Kurting isda na po siya, di ba? Ayan po, ayan. So, gagawa naman po tayo ng mata. Mata dito. So, lahat po ng ginamit ko ay yarn lang po lahat yan. Wala po ako ibang ginamit dyan ng mga ibang materyales. No? Yarn lang po. So, kakabit na po natin yung kanyang mata. So, gagamit po tayo ng light lang na black na sinulid. Yung light lang po, wag yung pure black. So, ayan na po, nakabit na po natin yung kanyang mata. Yan, tingnan nyo naman, ang cute-cute po ng ating kulay pink and fuchsia pink na isda. So, ayan, may partner na po si Nemo. Hindi ko alam kung si Nemo to kasi yung isang ginawa ko po, puti naman yun nandito sa harap. Ito kasi, orange naman sa kanya, sa harap niya. So, yan lang po, ganun lang po gumawa ng ating fish crochet na keychain. O, diba? Ang ganda. O, diba? Ang ganda-ganda. Sa loob ng isang araw, kaya ko pong gumawa nito ng half dozen or 6 na piraso. So, ganun lang po siya kabilis. Ang ganda. O, diba? Sa mga gusto pong umorder o magpagawa, kung mapag-giveaway or pang-regalo, pwede po kayo mamili ng any color. Kung sa color na gusto ninyo, kung gusto niyo pong magpagawa. Thank you for watching, everyone. God bless us all. Follow for more. Thank you.